Early edition at late edition, sinalihan po ni Magnus Carlsen. Kaya naman, siya ang tututukan natin ngayon at ito ang napili kong best game. Hello po sa inyong lahat mga kamatsas! Katatapos nga lang pala kahapon, Tuesday ng Title Tuesday. Early edition at late edition, sinalihan po ni Magnus Carlsen. Kaya naman, siya ang tututukan natin ngayon. At ito ang napili kong best game sa bakbakan nila Shan Sargsyan versus World number 1 Magnus Carlsen. Ito pong si Sargsyan, ang alam ko isa rin itong content creator and super grandmaster. Hindi rin biro ang grandmaster na yan na taga Armenia. Sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing ng early edition. Ang ginawa ni Sargsyan, nag C4, E5 si Magnus, pinasok ang English opening main line, pero nag H6, yun lang. Pag-underestimate ba ito o talagang linya niya? Kasi ang natural na ginagawa dito ay D5, Knight C6, C6 or Bishop C5. Pero dito, nag-H6. Bookline pa rin naman pero bihira pong gamitin yan. Bishop B4 at nag-E4 para yung Knight po pwedeng i-prepare to E2. Nag-Knight C6, Knight G-E2. Bishop C5, another interesting move by Magnus. Yun nga lang parang medyo nagpartida siya ng tempo na naman. Kasi na-i-develop na yung Bishop, nilagay pa dyan at gusto niyang i-pressure yung F2. At nag-D3, D6, Castle, Bishop G4 at nawala na sa talaan ng bookline. Dahil ayon sa huling na i-record dito, ang nagawa na ay A6. O balik tayo sa Bishop G4, H3, kinapture ang Knight, capture at nag-A5, King H2, ayan, para makaiwas na sa pressure ng pin at mag-F4 na yan. Yan ang mga diskarte dyan. Knight D4, inistorbo muna ang Queen at nag-C6. At mukhang magbi-B5 yata dito si Magnus or magdi-D5 mamaya. Tinirahan na ng F4 at nag-H5. Itong H5, hindi rin biro ito mga kamatsas. Naglalaman yan ng tricky sacrifice Knight G4 na kapag kinapture-capture, magkakaroon ng check at bababa ang king dyan, nandyan pa naman ang bishop. Baka mamatsas nang wala sa oras. At nag-bishop E3. Ayan, yan ang approach dito ni Sargsyan pero hindi nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ay F5 na. Paano nga kung mag-Knight G4? Anong gagawin? Magiging H1. Okay. Hindi naman pala pwersadong capturein. Ang nasa isip ko ay force. Pero pag King H1, okay lang. Tapos mag-G6. Ayan, etc. etc. Pero ang ginawa dito ay nag-Bishop E3, nag-Queen E7 naman si Magnus. Meron po siyang hindi napansin na malakas na tira. H4 daw ang tira. Oh. Na halimbawa kung mag-G4 dito, magda-Knight E6. Hahamunin ng exchange ang Bishop na kapag nawala yan, mawiwik ang F4 square, no? At ang ginawa sa continuation, atras lang, pero ka-capture sa F4 na kapag nag-Bishop takes F4, Knight takes F4, Rook takes F4, and Bishop D4. Pabor yan sa black. At lilipat ang Bishop dyan, obligado. Halimbawa, mag-King H1, magda-Knight D7. Makokontrol ng lubos ng black dito ang important dart squares. Okay? Balik tayo. Pero ang ginawa ni Magnus, nag-Queen E7 siya eh. Queen D2, Knight E6, at kinapture na ang Bishop. Pawn ang pinang-capture. Another interesting idea by Magnus. At sacrifice yung pawn sa E5, oh. Tinanggap talaga ni Sargsyan, Knight D7. Yan, para mababawi din naman. At nag-Knight D5. Yun lang mga kamatsas. Medyo pinakitaan din dito ni Sargsyan. Siguro sa isip niya, super GMD naman ako. Nag-Knight D5 sacrifice. Pero lamang pa rin si Magnus, ano? Queen D8. Ayun, hindi kinagat ang sacrifice. Ano ba ang mangyayari kung halimbawa ay i-accept yan? Capture, capture, Knight D4, and D6. Tapos mag-Queen D8, and Rook AE1, and Rook B8. Ayun, depensa sa B7. Pero dito po ay slightly better lang ang black, lamang ng isang pyesa pero delikado puti dito. Delikado pa rin yan. Baka mamaya mabitin yung sinacrifice. Balik tayo. Pero nag-Queen D8 dito si Magnus.
Rook F5 para depensahan yung pawn. Pero bad move kay Stockfish. Dapat daw ay Knight F4. Ayun. Wag nang magmatigas na isubo yung knight doon. Knight F4 na lang. Nasa continuation ito po H4 tapos kakapturin and Knight takes E5, Knight takes E6, F takes E6 and King H1. Ayan. Medyo mahaba-haba pang lakbayin yan. Pero balik tayo sa ginawang Rook F5, nag-Knight D4 si Magnus at Rook G5, inatake ang pawn, nag-G6. Ayun, another brand X move na naman by world number 1. Dapat daw F6. Yan na pala. At halimbawang capturein ang G7, kakapturein ang Knight, E takes D5 and Knight takes E5. Rook F1. Ayun. Lamang pa rin ang black eh. Mukhang nakakatakot lang mga kamatsas. Very annoying sa human side kasi syempre ang king ba naman nasa gitna, ang tore, ang lakas sa 7 trunk. Ayan, parang nakakadelikado pero winning pa rin ang black dyan. Balik tayo. Nag-G6 si Magnus and nag-Rook F1, Knight E6. Ayun, nahuli na. Yung Rook sa G5, nag-Knight F6 check, capture, and nag-Queen E7. At kapansin-pansin, marami ring hindi kinakagat dito si Magnus. Ayun, no? Pag kinapture kasi ang tore, may Queen takes G5. At kitang-kita sa evaluation bar ang pagkalamang ng puti, mga kamatsas. Kasi mag-E6, yan ang napakalakas na paparating dyan. Yan ang disadvantage kapag yung king ay matagal po na nasa gitna na hindi pa nakakapag-castling. Delikado. Balik tayo. Queen E7 si Magnus at dito nag-H4. Wala na magawa eh. Andyan na tore, wala rin naman tatakbuhan, pinagtibay na lang. And at the same time, kaya naging good move ay yung bishop sa G2 from bad ay magkakaroon po ng purpose to H3 to pressure the knight. At kinapture na, Queen takes G5 at dito nag-castle bigla si Magnus Singh. Yun lang, ano kaya dito ang huling bitaw ni Shant Sargsyan at naparesign ang world number 1 para maiba naman. Resign si Magnus sa huling tira. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Congrats po sa mga nakakita. Salamat sa inyong effort. Rook takes pawn. Medyo madali namang makita. Nasacrificean si Magnus. Mahaba pa naman ang oras pero medyo nagmadali. At naparesign dito kasi queenless na. Lipad na yan. Halimbawa, kung mag-king D7 para masabing may depensa pa, titirahan lang yan ng rook sa likod, sacrifice, bibitaw at bibitaw sa reyna. Okay, para maiba-iba naman kasi si Magnus ay mahirap talunin. At yan lang po ang nakapuwing sa kanya. At ito ang kanilang final standing after 11 rounds ng early edition. Silipin natin, pang ilan ba si Magnus dito? Not bad. Second place. Ayan o. Si Nihal Sarin ang nag-champion, Magnus Carlsen and Dimitri Kollars. Okay? Pero kung titignan nyo po ang naging score, ang score niya ay 9.5. Isa lang ang pumuwing, si Shant Sargsyan. Si Nihal Sarin, napakalupit, ano? Dalawa lang ang tumabla sa kanya. Okay. Medyo namartida kasi si Magnus. At nung nakita ko ito, sabi ko kako, ito i-analyze ko sa early edition na to. Minsan lang mangyari to, George. Minsan lang talunin si Magnus eh. Wag na kayong pagpasensyaan nyo na ako mga kamatsas sa mga Magnus Carlsen fans dyan. Minsan lang naman eh. O kung hindi siya napuwing nito, baka nag-champion siya eh. At itong late edition, dalawa kasing magkasunod ito. No, may pagitan lang ng ilang oras. Late edition, sumali si Magnus. Alamin natin ngayon yung pinakamatindi ulit, ha? Minsan lang to, George. Okay po, maraming salamat sa mga matyagang nanonood palagi at sumusuporta. And don't forget to subscribe our channel, I am Roderick Nava, Tagalog language at sa ating English, no? Yung I am Roderick Nava 2 and sa ating TikTok, Rodwings at sa ating Facebook page Kamatsas. Ayan, mag-follow na po kayo doon dahil marami tayong mga pinopost doon na covering tournaments, local tournaments natin na mga short video footage ay pinopost natin doon, mga interesting at talagang kapanapanabik po mga videos din natin sa Facebook page. Maraming salamat po mga kamatsas! Magkita-kita pa tayo sa ating next video.